Nako, itong si Rowena Gonson pala, binanatan pala niya si Riza Hontiveros. Oo, kabibig. Well, yun ang paniniwala ng mga netizen kasi sa post ni Rowena Gonson, hindi naman niya pinangalanan kung si Riza Hontiveros pa ito. Pero, itong pagbanat ni Rowena Gonson ay swak na swak nung kasagsagan ng yung Senate hearing na nagtrending si Riza Hontiveros na due to index card at kung paano magsalita si Riza Hontiveros, ganon din ang kanyang assistant. Kaya, grabe pala ang parinig ni Rowena Gonson kay Riza Hontiveros. Sabi ni Attorney Rowena Gonson, umaasa sa bulong. Kung umaasa sa bulong, it means walang naintindihan. Sabi ni Rowena Gonson, nagsenador kayo tapos umaasa kayo sa bulong ng mga staff ninyo para magmukhang bright kahit hindi naman talaga nakakahiya. So it means bobo. So binanatan ni Rowena Gonson at sinabihan itong si Riza Hontiveros na nagmukhang bright kahit hindi naman talaga. So ito bobo itong si Riza. Ay, hindi naman sinabi ni Rowena Gonson na si Riza Hontiveros, di ba? Pero kung intindihin natin yung gist of the post of Rowena Gonson is kasagsagan ito ng Senate hearing at maraming nakapanood, maraming nakaobserba na ganun ang estilo ni Riza Hontiveros na may cellphone, tapos yung assistant niya nagte-chat-chat tapos babasahin ni Riza Hontiveros. Well, kung hindi man itong si Riza Hontiveros ang pinariringgan ni Atty. Rowena Gonson, so sino ba? Di ba? Pero nagsenador kayo. So sino ba doon sa mga senador that time na may bumubulong? Well, Bato de la Rosa speak confidently. Amy Marcos speak confidently. Peter Cayetano speak confidently. Diba? Si Joel Villanueva, wala naman siyang kodigo. Diba? Nakipag-debate pa nga. Sino ba doon ang magbabasa-basa? Ay, bahala na kayo. Basta para magmukhang bright. Pero hindi pala. Nakakahiya. Ala, grabe naman bumanat itong si Atty. Rowena Gonson. Swak na swak. Ay, naku, mabibig ko. Ano ang inyong opinion hinggil dito? Bahala na kayo. Naging trending ngayon si Riza Hontiveros dahil sa mga testigo daw na bumaliktad. At ito pa kabibig, may nakita akong video, I don't know kung latest video ba ito or matagal na video, pero may testigo sa Farmally na bumaliktad na rin pala. At binayaran din daw sila ni Riza Hontiveros. Paano yan? So eto kabibig, papanood ko sa iyo ang video ha. Shock talaga ako, na ito pala yung mga video na noon ay hindi na pag-usapan, ngayon ay parang biglan lang pag-usapan, lumabas sa lungga na mga video, mga baho ni Riza Hontiveros ay talagang sumabog mga kabibig. So, pakinggan natin kabibig itong video na ito. I don't know kung ano ang iyong komento hinggil dito. Ito, Farmally Scandal, witness binayaran din. Manood tayo. Ako si JB Vegas, nasa Wastong Gulang, presidente ng Pasig City. Kasama ko si BJ Alvira sa Farmally Pharmaceutical Corporation bilang warehouse man. Nanonood kami ng FB ng programa ni Senadora Riza Hontiveros tungkol sa tulong medikal. At kami ay nagpadala ng ID, ng mga video para makakomply sa kanilang requirements. At nangyari nga iyon, na-approve nga si BJ at pinadalahan siya ng pera kay GCash na 2,500 dalawang beses. At nakapanood ko at nakikita ko na kausap niya by Zoom si Senadora Riza Hontiveros at J. Begema. Sa utos ni Senadora Riza Hontiveros na
gawing testigo para sirain ang gobyerno at ang kumpanya ng Parmali Pharmaceutical Corporation, ay pinilit na papirmahin sa isang dokumento si BJ para patunayan tumanggap siya ng pera. Hanggat hindi gumagawa si BJ ng video at hindi siya pipirma sa dokumento o affidavit, ay hindi nila ibibigay yung pera. Grabe. Nagkagulo na nga ang pamilya ni BJ. Nag-away na sila ng kanyang asawa, kanyang pamilya, at natakot na dahil sa pwede siyang kasuhan ng grupo ni Senadora Risa Hontiveros dahil sa tumanggap na silang pera, at itong huli ay gusto nga nilang pabagsakin ng gobyerno ni Presidente Rodrigo Duterte at ang Parmali Pharmaceutical Corporation. Kaya po lumabas si BJ, nabayaran po siya para siraan si Miss Bago at si Parmali. Ang alam ko po nag-offer ng pera kay BJ ay si Atty. JB Karamat, abogado po ni Miss Hontiveros. At ang alam ko po nagbigay ng mismong pera kay BJ ay yung main driver ni Miss Bekena. Yung pumit mo kami kakagawa sa mga. Alam ko po yung ginagawa ng itamit. Pero po, yung email. Sana, inisip mo lahat. Yung sinabi mo na paninira, palit mo nung makikisama na lahat sa'yo. Siniraan mo si Miss Mago. Sinira mo yung tuwala sa inyo Parmali. Para sa halagang magkano, sinira mo lahat. Para lang sa malit na halaga. Pakasira ko sa pera. Sana sabi ka na totoo. Kaya po namin matalayan doon sa loob po ng production na wala kung gano'n. Hala. So yun kabibig ha. I don't know kung anong katotohanan, pero ang nabasa ko dito sa mga news, kasi matagal na itong news na ito tumawa lang talaga si Risa Hontiveros na hindi totoo yan. Hindi siya nang bayad ng mga testigo. So paano niya ma-explain ulit ni Risa Hontiveros itong bagong bumaliktad na testigo na binayaran ng milyones ni Risa Hontiveros? Pero sabi ni Risa Hontiveros, magsasampa siya ng kaso kay alias Rene. Ang tanong ng sambayanan, kailan siya magsasampa? Kasi kung magsasampa si Risa Hontiveros, magkaharap-harap sila, face-to-face sila ni alias Rene. Nako, eto. Sino kaya ang makabenepisyo sa nangyari ni Risa Hontiveros ngayon? May vlog ako napanood kabibig ba na may punto naman itong si Waray Laban tungkol sa kanyang interpretasyon sa nangyayari ngayon kay Risa Hontiveros. Let's watch this video. Mga idol, opinion lang. Sa paglabas ni Rene labang kay Virus, sino yung makikinabang? Si Lalay o si Lolong? Si Lolong kasi sanay itong walang kalaban pag tumatakbo sa politika. Si Lalay naman, alam natin na gusto nilang manatili sa power. Correct. So gagamit siya ng kandidato para sa 2028. Oligarko. Alam naman natin na itong si Lalay may pagkadilawan ito dahil oligarte ang lahi nito ni Lalay. At si Lolong ay ang matagal nang may intensyon at masyadong ambisyoso para mapabagsak ang mga Duterte. Sa paglabas ni Rene laban kay Virus, sino yung makikinabang sa dalawang ito? Si Lalay o si Lolong? Comment lang mga idol kung saan man makarating ang video na ito. Kasi sa totoo lang mga idol, yung impeachment laban kay BP Sara, kung magtutuloy-tuloy ito hanggang 2026 at kung sakaling ma-impeach si BP Sara, ang makikinabang nito ay silang tatlo. So ngayon pa lang, naghahanda na sila ng mga sarili nilang laban. Tandaan natin mga idol na ang intention ng impeachment laban kay BP Sara ay ang dahilan
para hindi na makatakbo sa kahit anong government position ang isang VP Sara. So ang makikinabang nito, si Lalay, si Virus, at si Lolong. Kasi kung ang impeachment talaga ay may basihan, posibleng si VP Sara ay maipit dito. Pero hindi pa tayo dapat humusga. Dahil alam naman natin ng totoo na si VP Sara ay hindi korap at malinis ang kanyang pangalan, lalong-lalo na sa COA. Kasi kung ang intention talaga nila ay pabagsakin ang isang VP Sara, impeachment talaga ang kailangan. Kasi kung mga para-paratang lang yan, pwede ng para-paratang ng pagiging korap ni VP Sara, pwede ka naman mag-file sa Ombudsman, sa Supreme Court. Pero kasi may mga kaukulang parusa naman yan, may kaukulang kulong. Pero hindi nila po pwedeng mahadlangan ang pagtakbo ni VP Sara sa 2028. So impeachment lang talaga ang posibleng magpabagsak kay VP Sara. Alam naman natin to the high ang suporta ng mga Pilipino, ng mga Duterte supporters, abroad man o dito sa Pilipinas sa mga Duterte. Nakita naman natin yan. So ngayon, sa paglabas ni Rene, mga idol, opinion lang. Sino ang may kinalaman? Si Lalay o si Lolong laban kay Virus? Dahil si Rene ay kahit kailan hindi na yan mapapatawad ng KOJC. Damage has done. Wala na ang kapatawaran yung pagtatraidor niya sa KOJC. Yung sinapit ng KOJC, yung mga namatay sa KOJC, pero halatado naman si Rene na mukhang pera dahil talaga nga naman pag nakatanggap ka ng 1 milyon sa politiko at kita mo yung stand ng pagiging witness mo ay natagpuan ng posibleng si Lalay at si Lolong. Another money for Rene. Pero sino ang makikinabang dito? Si Lalay o si Lolong? Comment lang mga. So, may punto naman si Waray Laban, no? May punto talaga siya sa kanyang mga statement at opinion. Disclaimer, mga opinion lang namin ito, ha? Kung pareho tayo ng mga opinion, comment down below. Kung hindi tayo pareho ng opinion, comment down below. So, huwag tayo mag-away-away. Yun lang. So, yun lang kabibig ang ating ladies lebag-lebag for today. Grabe, no? Hindi pa na natatapos itong controversial ni Senator Risa Hontiveros. Para matapos na, no, dapat talaga kasuhan ni Senator Risa Hontiveros si alias Rene. Yes, kabibig. Para naman malaman natin ang katotohanan, para mag-face-to-face sila, labanan ng mga testigo, labanan ng mga dokumento. Kasi sabi ni Risa Hontiveros nga, sa kanyang opisina, madami silang, tawag ito, madami silang ebidensya laban kay Rene. Ano kaya mga ebidensya ito? Sabi niyo, mga screenshot, mga videos. Nako, kung si Risa Hontiveros ay may ebidensya kay Rene, don't tell me itong si alias Rene, meron din itong ebidensya. Okay? Kasi hindi ka naman lalabas, gagawa ng video kung hindi ka handa sa posibleng mangyari. Hindi ka naman gago na yung buhay mo, isa lang alam mo yung buhay mo, mag-video-video ka lang para sisikat. Diba? Alam mo naman kung sinong binabangga mo, senadora yan. So, maging handa lang talaga si Rene. So, ano kaya ang pwedeng bala ni alias Rene kung itong si Senator Risa Hontiveros ay kakasuhan na siya? Naku, napaka-exciting na ito. Sabi ng iba, naku, lalong mabasura itong si Risa Hontiveros kung tatakbong presidente. Naku, baho-baho ng pangalan niya kung ano man itong nangyari ngayon. So, may iba naman na sinusuportahan si Risa Hontiveros. So, wala naman